Welcome to Love Lines. Ikalabi-apat na linggo sa karaniwang panahon. Good morning Philippines, hello world! Araw ng linggo, tarasima tayo! Oops! Sabi kami, Love Lines medyo maaga. Love Lines Junior pala. Medyo maaga. Saan ba ako? Saan ka, baby? Pwede ba ako dyan? Kasali. Oh, nagro-rosary na. Hindi na ako nagsuot ng pulsera sa naiinitan ng braso ko. Oh, Sunday morning. Ganda ng langit. Wala. Kala ko tagmangga. Tapos na pala yung manggahan. Ayan, oh. May ibon dun. OTD for today. Ito, tawag nito. Same accessories, ganyan lang dati. Tapos ang aking walang tayang medyas na may sapatos na may medyas. Morning sister. Flowers. Oops. Yun uli yung paborito kong puno. Oh. Miracle fruit. Tapos na yung rosary. Ang ganda oh, andun yung bunga oh, nasa katawan. Ang galing. Oo daw. Nagro-rosary. What they complain and obtain what thy promise. Christ, our Lord. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest you. Anyone who prays to your protection, implore your help and sought your Ikalabi-apat na linggo sa karaniwang panahon. Balikan namin po sa amin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Nagkakaintindihan yung magkakapatid. Kasi meron kong sugat na hindi ko nila naagapan simula ng bata pa sila. Madali tayong pamahalin. Madali tayong masira. Kahit gaano po kabigat ang buhay, kapag tayong umiinta, mahihirapan tayong mahalin sa ating buhay. Mga kapatid, alam nyo, may mga pamilya po kasi ngayon ang hindi winawasak ng kahirapan. Madalas, winawasak sila ng pride. Nako, winawasak sila ng pride. Hindi nagpapatawad. At meron pong silent treatment. Kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat si Jesus. Nagpapasalamat siya sapagkat yung hiwaga ng kaharian ng Diyos ay inilihim niya sa mga mataas. Pero ibinigay niya sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga mga kapatid, yung paanyaya ng hali kayo, kayong nabibigatan, kayong nahihirapan, ay paanyaya hindi lang sa mga pagod sa trabaho
pagod na sa mga matagal ng sugat na hindi naghihilom, pagod na rin sa pagiging magulang na tila asahan nila ang buong mundo. Mga pagod sa pagiging anak na hindi na namaintindihan ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang magulang, at mga kaibigan na pagod na sa mga kaibigan backstabbers. Mga kapatid, ito ang paanyaya ng Panginoon sa tunay na pamilya. Tayo ay nagmamalasakitan sa isa't isa. Sabi ni Jesus, inihayag ko ito sa mga maliliit. Pinuri ni Jesus ang mga may pusong mapagpakumbaba sa loob ng pamilya. Sa loob ng pamilya, marami ngayon ang may alitan na hindi naman talaga nagsimula sa malaking problema. Kadalasan, nagsisimula ito sa pride. May mga asawa nagmumurahan pero hindi sila humihingi ng tawad sa isa't isa. Tanong ko lang sa mga mag-asawa dito, when was the last na nasaktan mo yung asawa mo tapos nag-sorry ka? Isang tawag na hindi pinansin ng anak, pinutusan, dugdog ng cellphone. Sasabihin sa talina, uulitin ng magulang, hindi pa rin susunod. Kapag nataasan na ng boses, sasabihin ng anak, bakit kayo galit? Wow! Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi ito'y tanda ng lakas. Paalala ko lang sa lahat, do not let your pride become stronger than your relationship in the family. Huwag niyong gamitin ang social media para manira ng inyong kapwa. Hindi yan gawain ng isang Kristiyano. Yes, nagkamali, pero may pagkakataon tayong mag-usap. Hindi kailangan i-social media. Mga kapatid, sabi ni Jesus, hali kayo, kayong napapagal, kayong mga nahihirapan. Tandaan po ninyo ito, hindi tayo nilikha ng Diyos na magdala ng pasanin mag-isa. Problema ng pamilya, huwag mong suluhin. Problema ng mundo, huwag mong suluhin. Kapag hindi mo kayang baguhin ang ugali ng asawa mo, hindi mo kayang baguhin ang ugali ng asawa mo sa simbahan, pero pwede mong baguhin ang response mo sa bawat actions nila. Hindi lahat ng kilos kailangan ng retaliation. Minsan kailangan mo na isang buntong hininga at sabihin, ipagpasa Diyos natin ito. Hindi dahil takot tayo, hindi dahil pinukundong natin yung mali, pero ang isang mali, hindi pwedeng ituwid ng isang pang mali na reaction. Mga kapatid, mahalaga ang pag-unawa. Dapat huwag natin kalimutan sa mga kabaralan nandito. Kapag pinagsasabihan kayo ng magulang nyo, matuto kayong makinig. Huwag kayong magalit. Huwag sumama ang loob nyo. Kasi mahalal kayo, meron kayong magulang na nagagalit at pinagsasabihan kayo. Kasi maraming kabataan ngayon na nangarap na magkaroon ng magulang na sana'y sumisita sa kanila, ngunit wala sila doon. Blessing pa rin kapag meron kang magulang. Kapag hindi mo maintindihan ng magulang mo, tandaan mo to,
Sa mga mag-asawa na nandito, hindi kayo nag-asawa para intindihin ang asawa nyo. Sa mga anak, hindi kayo pinanganak para intindihin ang mundo. Kaya ano na gagawin natin, Father? Mahalin mo and everything follows. Kasi merong lingwahe ang pagmamahal na kaya unawain ang lahat. Merong lingwahe ang karunungan na ang pag-ibig lamang ang makakaintindi. Choose love. Choose love. Tandaan po ninyo ito. Family becomes stronger when burdens become shared instead of hidden. Mas piliin mong ibahagi kaysa solohin. May pag-asa. Di pa hindi naman ako maintindihan. Sino nga ba? Hindi ka talaga tayo maintindihan. Pero again, pagpipili mong pagmamahal, minsan, hindi nila kailangan ng solusyon. Kailangan lang nila ng tao na hihingi. Sa mga magulang mo na nandito, pasipati po. Kapag yung anak mo ninyo, lumapit at nagsabi, "Ma, usap tayo. May gusto na akong sabihin." Subukan niyo pong makinig. Pero huwag po kayong makong mga judge. Minsan kasi, "Ma, Pa, ito lang yung sasabihin. Sinabi ko na kasi sa'yo, kaya paulit-ulit." Hindi na magsasabi yan. Ang kailangan nila, magulang na nakikinig. Mahalaga pa rin yun. Mga kapatid, maraming nagdurusa ng tahimik. Marami na ang lupit na ng mundo. Kaya sana tayo mismo sa simbahan, huwag tayo maging malupit sa isa't isa. Ang daming bato-bato sa langit, pero meron mga aktibo sa simbahan, pinumuli ng kapwa niya, aktibo sa simbahan. Sorry na, pero totoo yan. Mga kapatid, sabi ng Ebanghelyo, no one knows the Father except the Son. Sa mga magkakapatid, your sibling is not your competitor. Your sibling is God's life-long gift to you. Hindi mo yan kaaway. Kapag pinagsasabihan ka ng kapatid mo, makinig ka. Hindi siya kalaban. Makinig ka. May biyaya mo. Hindi mo pinipili ang iyong kapatid, pero pinili siya ng Diyos upang samahan ka sa paglalakbay buhay. Hindi kayo magkatulad. Hindi kayo pareho ng biyaya. Ngunit pareho kayong mahal ng iyong magulang at ng Diyos. Sa mga magulang, ang pinakamagandang mana na pwede mong ibigay sa anak mo, hindi lang lupa't bahay, hindi lang pera, kundi yung anak na pinalaki mo sa disiplina. Sa mga kabataan na nandito, habang sana tumataas ang inyong mga grado, sana ayusin ko rin ang inyong mga modo. Aanin niyo ang diploma kung kayo naman ay walang disiplina at walang modo sa inyong mga magulang. Tandaan dito sa mga anak, mga kabataan na nandito. Pag nagkamali ang inyong mga magulang, hindi sapat yung para bastusin mo sila at hindi galang. Ang pagkakamali niyon ang pwede maging daan upang mas mapanalim natin ang pag-unawa sa isa't isa. Kaya sa mga magulang na nandito rin, stop comparing your children. Rather, celebrate with them. Your siblings is not your loss. It's a God's blessing upon your family. Kaya po sa inyong lahat, mga kapatid,
utusan natin ang pagpapatawad. Tayo, ang tunay na kapahingahan ay hindi makukuha sa bakasyon, hindi makukuha sa dami ng pera, nakukuha siya kapag may pagmamahalan. Tandaan niyo mga magulang, hindi maalala ng mga anak ninyo kung gaano karami ang binigay ng pera sa kanila ng batas niya. Hindi kung gaano kasarami ng mga pagkain pinakain sila sa kanila. Ang maalala nila, yung panahon na to show up in times of the downfall of man. Sa panahon na sila'y mag-isa, may magunang nakatitindi kahit hindi naiintindihan anong nangyayari. Yan ang mga magulang. Mga kapatid, tandaan nito, a peaceful home is not a perfect home. It is a home where Christ is welcome every day in the face of your mother, in the face of your father, and the Muslims. Amen. Sumasampalataya ako Okay, ako. Inaantok na ako. Tapos na misa. Okay, 14th Sunday, ordinary time. Word for the day, humility. And kabaliktaran nun, katapat ng pride. Tapos, unity, saka yung kumbaga pagkakaisa, saka ang tawag nito, yung pag-isa-isa. Ang tawag nito, yun. Ang walis ay matibay dahil nabibigkis. In unity there is strength. Yung kinanta ni Father na stick na nakatali, mga stick na nakatali sama-sama, hindi mo kayang putulin ng manual. Pero pag hiwa-hiwalay, madali silang putulin. Ganun daw sa pamilya. Pag magkakaisa, sama-sama, walang problemang hindi masusolve. Matibay. So, para ma-counter ang pagkakawatak-watak, pag solo-solo. Yung pride, wag pairamin. Kasi ang nagiging source, kadalasan nag-aaway, hindi nagkakasundo dahil lang sa maliit na bagay na pinagmumulan ay ang sanhi ay ang pride. So, sabi ng Panginoon, dahil nga tayo, example ay ang kababaang loob ng ating Panginoon. So, bilang tayo mga Kristiyano, maging humble, magmahalan. Pag nagmahal ka kasi humble ka, handa kang mag-sorry, yun. Pag humble ka, hindi ka ma-pride, handa kang mag-sorry. At pag nag-sorry, of course, magkakasundo na tayo sa gano'n. So, pag nagmahal ka, unawain mo lahat. So, lahat ng source ng lahat-lahat ng virtues na is love. So, if you love someone, you'll be able to understand and you'll be able to humble yourself. Gaya ng ating Panginoon, mahal tayo ng ating Ama. So, God loved us. Kaya ito nga, dito yung kaligtasan natin ng ating Panginoong Jesus. So, for God so loved us that He gave Jesus to us. So, ganun din tayo. Ang kababaang loob, isang
dasal ng ating Panginoon ang ating maging batayan. Our daily life. Para sa magandang samahan ng ating buong pamilya. Ayan. And another thing daw, paano to? Ano ba yan? Come to me all of you who are carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy. Yun yung naalala ko sa gospel eh. And my burden is light. Come to me all of you. Sabi niya. Lumapit kayo sa akin ng mga napapagal. So, once lumapit tayo, nandun pa rin ang humility, no? Pakumbaba, magdasal. Lumapit ka sa Panginoon, magdasal at manalig. Okay, so that's it. Dami kong sinabi, bahala na kayo magdugtong at mag-analyze. Na-record ko yung homily ni Father, maganda. So, that's all. Thank you everyone. Shout out Lucci and Retro. Thank you so much everyone. Subscribers and viewers. God bless. This is Love Lines. Have a good day. God bless. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.